At sa umaga pong ito, ang ating pong itatalakay ay ito pong sakit na kung tawagin po ay pamamanhid, pasma sa ugat, at paralysis. Ayon po sa mga eksperto, ang neuropathy, tawag sa peripheral neuropathy, ay sa kondisyon pong ito, ang mga peripheral nerve ng isang tao ay may pinsala kaya nakakaranas siya ng pamamanhid ng katawan na tila tinutusok-tusok ng mga karayom o pins and needles. At ayon pa rin po sa kanila na kapag sinasabing peripheral, ang tinutukoy nito ay ang mga nasa gilid o dulong bahagi ng katawan. Kaya naman kapag may peripheral neuropathy, ang mga sintomas ay kadalasang nararamdaman sa mga kamay at paa. At ayon pa rin po sa mga eksperto, na bukod sa mga nabanggit na pamamanhid at pakiramdam ng pins and needles, ay maaari ring makaranas ang pasyente ng panghihina, pananakit, pamumulikat ng mga kalamnan ng kamay o binti. At ayon pa rin po sa mga eksperto, ang pasma naman sa ugat ay karamdaman na kung saan ang mga kasukasuan at kalamnan ay may kurot o hindi komportabling pakiramdam na mahirap ipaliwanag. At ayon pa rin po sa kanila na kung ang pagbabatayan ay ang mga sinasabi po ng matatanda, ay ayon po sa ating mga lolo at lola, ay ang sanhi ng biglang pagbabago ng mga kondisyon. Halimbawa nito ay ang mga manlalaro po ng basketball na kapag po sila ay nakatapos maglaro at mainit-init pa po ang kanilang pong pakiramdam, ay maaari po silang mapasma kung sila po ay biglang maliligo ng malalamig na tubig. At ang isa pa pong halimbawa nito ay ang mga musikero po natin na hindi po sila dapat magbasa ng kamay kapag po sila ay katatapos lamang tumugtog ng gitara o mga piano, sapagkat maaari pong mapasma ang kanila pong mga kamay. Subalit kung atin po namang pakikinggan ang sinasabi po sa ating pong modernong medisina, ay ayon po sa kanila ay ang pasma ay maaaring dahil sa sobra o diwasong paggamit ng mga kasukasuan o mga joints o mga kalamnan na tinatawag po nila na muscular. At ayon pa rin po sa mga eksperto na kung ang pag-uusapan po naman ay ang paralysis, ay ang katawan po ay mayroong tinatawag na muscular system. Ito ayon po sa kanila ay ang sistema ng katawan na binubuo ng iba't ibang uri ng kalamnan upang makakilos ang isang tao. Kadalasan ayon po sa kanila na kapag ang kalamnan ay may sakit, maaaring makaranas ang pasyente ng panghihina o pananakit ng katawan. Bukod po dito, ayon pa rin po sa kanila, ang mga kalamnan ay maaaring lumaki o lumiit batay sa uri ng sakit. At maaari ding makaranas, dagdag po nila, ang pasyente ng paninigas, pamimilipit, pamumulikat o pamamanhid ng mga kalamnan. At ayon pa rin po sa mga eksperto na magiging kapansin-pansin din ang pagbagal ng kilos ng pasyente, pagkawala ng balanse, ang madalas na pagkahulog ng mga bagay-bagay na kanila pong hawak. At ayon pa rin po sa kanila na sa ibang mga kaso, maaaring makaranas ang pasyente ng hirap sa paglunok at paghinga, lalo na kapag ang mga bahagi na apektado ay ang mga kalamnan ng organ. At ayon po sa mga eksperto, narito naman po ang mga halamang gamot na gagamitin po ng pasyente kung siya nga po ay nakakaramdam po ng pamamanhid, pasmang ugat o siya po ay may paralysis. Ito po ay ang mga sumusunod. Kinakailangan lang po na ang pasyente ay maglaga po ng ugat ng pandan, ugat ng bayabas, ugat ng sampalok, ugat ng kulot-kulutan, ugat ng kalatsuchi, buto po ng kamansi. At kapag po ito'y kanya pong nailaga, ang pasyente po ay babaynusan at pupunasan. At ang ikalawa pong halamang gamot na siya pong ipinapayo po ng mga eksperto ay kinakailangan lamang po ang pasyente ay maglaga po ng dahon ng alagaw, dahon po ng tabako, dahon po ng lamong Maria, dahon po ng lagundi, at dahon po ng sambong. At kapag po ito ay kanya pong nailaga, ito naman po ay kanyang ipaliligo. At ayon pa rin po sa mga eksperto na kanila pong ipinapayo, ay ito po naman ang ikatlong paraan upang magamot na po ang pamamanhid, pasma sa ugat at saka po itong paralysis. Ipinapayo lang po ng mga eksperto na kukuha po ang pasyente ng konting mustasa de Europa, konti rin pong suka, at ganoon din po naman ay 5 dahon po ng sambong, katamtaman pong dami ng luya. At ang gagawin lang po ng pasyente, ilalaga po sa 2 tabong tubig at pagkatapos po nito ay babaynusan at pasisingawan po ang mga paa. At pagkatapos po nito
ay kinakailangan lang po ang pasyente ay magbubusa ng darak at ipupunas. At pagkatapos po ng binos at pasingaw, 10 minuto po ang pasingaw. At ang susunod naman pong pamamaraan, ayon pa rin po sa mga eksperto, ay kinakailangan lamang po na paghaluin po ng pasyente. Ito po ang tinatawag po na capsulin at Vaseline. At ito po ay kanya pong ipamamasahe. At ito po ay gagawin po ng pasyente ng 3 araw po na sunod-sunod. At ito po ay kanyang gagawin tuwing bago po matulog. At ang susunod po naman ng mga halamang gamot na ipinapayo pa rin po ng mga eksperto para nga po gamutin ang nararamdaman pong pamamanhid, pasma po sa ugat at saka po ang paralysis ng isang pasyente. Ay pinapayo lang po ng mga eksperto na ang pasyente po ay kukuha po ng dahon po ng banaba, dahon po ng katakataka at buhok po ng mais. At ang gagawin lang po dito ng pasyente, ito po ay kanyang ilalaga at ito po ay kanya rin pong palaging iinumin 3 beses po sa maghapon. Alalaumbaga ay pagkatapos pong kumain. At pwede rin po niya itong inumin sa mga oras po naman ng pagkakape. Na sa halip nga po na kape, ang inumin po ng pasyente, lalo tigit, sa ganitong mga pagkakataon na sila po may ganitong uri ng karamdaman, ay pinapayo nga po ng mga eksperto na ito na lang pong mga halamang gamot ang kanya pong ilalaga at siya niya pong palaging iinumin sa mga oras nga po ng pagkakape. At ipinapayo nga po ng mga eksperto na ito pong pag-inom ng pinaglagaan ng mga halamang gamot na ito ay gagawin din po ito ng pasyente sa loob po ng 3 araw na sunod-sunod. At pagkalipas po ng 3 araw ay ipinapayo po ng mga eksperto na ang pasyente po ay kakain po naman ng Aksibal Europa na gamunggo. At ang pagkain po ng Aksibal na ito ay 3 beses din po sa loob ng isang araw pagkatapos pong kumain. At ipinapayo rin po ng mga eksperto na tuwing umaga po ay ipaglalaga o ipag-iihaw ng mansanas ang pasyente at ito po ay kanyang kakainin. At dagdag pa rin po ng mga eksperto na kinakailangan po na ang pagmamasahe sa pasyente ay patuloy-tuloy. Ganun din po naman ipinapayo po ng mga eksperto na kinakailangan po na ang pagkain na kakainin po ng pasyente ay yung pong mga pagkain po na madaling matunaw. At huwag po silang pakakainin ng mga gulay gaya ng pechay, kangkong o kaya naman po ay sinangag at ng mga pagkaing malalansa. At ipinapayo po ng mga eksperto na sundin lang po ito kanila pong mga pinapayong ito sapagkat kapag nga po ang tao ay nakakaramdam na po ng pamamanhid o pagkakaroon po ng pasma sa ugat, lalo tigit ito po inauwi na po sa paralysis, siyempre po malaki po ang epekto nito sa mga gawain po ng isang tao sa pang-araw-araw at saka po baka po ito magdulot pa ng mga komplikado at paglala ng ganitong uri ng mga karamdaman. At sa pagpapamasahe po naman, ay nire-recommenda po ng mga eksperto na ito po gawin ng 3 gabing sunod-sunod at sa kinabukasan po ay huwag pong liligo. Ngayon, pwede po itong ulitin ng another pong 3 days na sunod-sunod po ulit. Basta po kinabukasan po ay huwag pong liligo ang pasyente kasi po baka po mapasok ng lamig. Kahit po ito magawa po ng pasyente sa loob po ng 1 buwan ng 3 beses, basta po 3 gabing sunod-sunod na sa ika-4 na araw ay huwag na huwag pong maliligo ang pasyente. Muli, inyo pong sana subscribe ang aking pong YouTube channel and then share and likes. Ganyan din po, huwag niyo pong kalilimutan na i-click po ang notification bell para po kayo ma-update sa lahat po pong i-upload ng mga videos. Kaya po sa ating pong lahat, sundin lang po natin ang ipinapayo po ng mga eksperto at sagot po ang inyong kalusugan gamit po ang mga herbal at mga natural na paraan. Maraming salamat po.